Yo, what's up ulit sa inyong lahat mga ka-dreamers? Nagbabalik ulit ako para sagutin naman yung tanong sa taas na kaya daw bang masustain yung expenses kapag ka yung mag-asawa is yung isa working and then yung isa is student. Okay mga ka-dreamers, linawin ko to. Depende po yan. Okay, una, depende po yan sa lugar kung nasan kayo. Okay, meron po kasing lugar dito sa Canada na sobrang taas din po talaga ng bilihin ngayon. Like, for example, Toronto. Yung mga way of living po dyan, mataas po. Okay? Then, kung student ka, mga ka-dreamers, is feeling ko naman okay. Though, may mga kaibigan akong student na nagtatrabaho and so far, kung sa Tim Hortons ka, sasahod ka pa rin siguro ng mga 40,000 to 50,000 na sa pera natin, okay? Pero kung i-convert yun, like part-time lang po yun, ha? Kung i-convert po yun, nasa siguro mga $800 to $1,000 per 2 weeks lang po yun, mga ka-dreamers, isipin nyo yun. So, para sa akin, kung ako yung tatanungin dyan, oo, kakayanin po. Basta samahan nyo lang talaga ng tiyaga, samahan nyo lang din ng sakripisyo. Kasi syempre, nag-aaral yung isa, tapos part-time lang yung isa, tapos ikaw nagtatrabaho ka, masusustain nyo yung pang-araw-araw nyong pangangailangan. Okay? Like, groceries. Kasi mura lang naman eh. Hindi naman talaga yung mga gulay, mura lang. Yung baga, kung iba-budget mo sa inyong dalawang mag-asawa, kung talagang ako personally, kaming dalawang mag-asawa na nandito, ang budget namin umaabot lang sa isang buwan ng halos $200 to $300. Okay? So, ibig sabihin, kakayanin talaga. Lahat nandun na. May bigas ka na, may gulay ka na, may karne ka na, may isda ka na. Kumbaga, meron ka na rin midnight snack doon. Okay? So, nasa 300 to 350. Sige, pagpalagay mo na, andun na yon sa loob ng 2 weeks. Sa loob ng 2 weeks. Okay? Pero, kapag nagtipid ka sa isang buwan, siguro kahit mga 400 eh. Pero sobra-sobra na po yung 400. So 300 kaya pa rin talaga mga ka-dreamers para sa akin. So hindi mo dapat isipin na kung kakayanin ba. Dapat kayanin nyo. Okay? Kasi nandito na kayo eh. Kasi ganun talaga yung buhay dito. Kapag ka-student ka, kunyari, ang misis mo student, obligayin mo siya na mag-part-time. Kasi malaking bagay yun, makakatulong talaga yun. At least yung pang-part-time, yung pambayad nyo na sa bahay, di ba, wala kang iisipin. Tapos ikaw, ang problemahin mo lang is yung grocery, then the rest, yung matitira, maging savings nyo. Or maging pambayad nyo sa kung ano pa man na dapat nyong bayaran. Ganon dapat mga ka-dreamers, ang maging mindset nyo. Okay? Ang luho, isang tabi muna natin yan. Yun yung pinaka-the best dyan. Yung mga hindi kailangan, wag muna bilhin. So, yun lang naman yung purpose kung ba't tayo nandito, di ba? Kailangan natin magtipid, kailangan natin magsakripisyo, pero syempre wag nyo naman tipidin yung sarili nyo sa pagkain kasi doon tayo bumabawi eh, dahil nagtatrabaho tayo ng matino, nagtatrabaho tayo ng marangal. Okay? So yun, kaya po. Dami kong sinabi, pero kayang-kaya talaga. And kung talagang madiskarte ka palalo, for sure makakaipon ka. Yun lang mga ka-dreamers. So, sana nakatulong tong video na to sa inyo. So, lapag nyo lang lahat ng mga tanong nyo and sasagutin ko yan. Baka sakaling makatulong ako sa paraang alam ko based on my experience mga ka-dreamers. Spread the good vibes. Lagi nyo tandaan. Okay, wag tayo manapak ng ibang tao. At higit sa lahat, pagpursigihan natin yung workout yung sarili natin kaysa pumansin tayo ng mga iba't iba. Okay, ganun lang yun. Kumbaga, simple pero dapat okay. Oh my God. Say hi to my vlog. This is Ali, one of the supervisor in Tim Hortons. Can I leave? Of course. O yun guys, so maraming salamat sa lahat ng tunay na suporta. God bless you all. And spread the good vibes. We love you all sa lahat ng mga support ng tunay. God bless you. Peace, yo.